Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bato si Attorney Claire Castro. Today is November 21, 2024. Pag-usapan nga natin itong sinasabi ni Councilor Mark Anthony Santos sa di umanong hindi pagbabayad ng mga bilyar ng amilyar. Ito yung tatawag natin real property tax. Marami yatang delinquent na properties ito mga bilyar. Ito dapat malaman ng mga tao. Pero definitely ang mga bilyar hindi inosente rito. Halimbawa kayo nagkaroon ng pag-aari, halimbawa lupa, building, bahay, matatawag yan na real estate. At yan ay may kaakibat na real property tax. Taon-taon niyang binabayaran. Kung hindi naman kaya ng buong taon bayaran, pwedeng quarterly. At kapag ito ay hindi nabayaran, karaniwan dito sa lungsod, ang iyong hindi nababayarang amilyar, maaari na itong pasubasta. Ito nga yung properties nila, umabot na 10 taon, hindi nabayaran ang amilyar, so hindi naman na auction. Bakit? Siguro dahil ang nakaupo dyan sa Las Piñas ay kamag-anak ng mga Villar. Mga Aguilar din naman. Baka kaya naaari. Ito lang naman ay nagtatanong tayo. Still, kahit kayo nakaupo sa pwesto, hindi kayo dapat mang-abuso ng posisyon. Ito siguro marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit nagagalit si Senator Villar dito kay Councilor Mark Anthony Santos. Dahil naibulgar niya at kino-question niya ang moral authority nito si Senator Villar para tumakbo at makuha ang nag-iisang congressional seat sa Las Piñas. Dahil hindi nga daw ito nagbabayad ng tax ng amilyar. Makailang beses na daw siya ay nabigyan na ng notice pero hindi pa rin nagbabayad. May utang pa nga daw na 70 million pesos. Katakataka naman na sila ang bumubuo, sila ang nagde-develop ng mga real properties. Ito ba ang hindi nila babayaran? Ayon nga sa records ng Las Piñas, marami nga daw utang ang mga bilyar dito sa amilyar sa Las Piñas. Aba kapag hindi nabayaran ang amilyar ito, namimiligro ang nasabing mga properties dahil pwede itong i-auction ng nasabing lungsod. 10 taon nga daw ng mga utang ang hindi nababayaran. Samantalang kung tutuusin, hindi pagbabayad ng amilyar ay pwede na itong mai-auction o maipasubasta ng nasabing lungsod. Anong meron dito? Pang-aabuso ba ito? Wala bang kinatatakutang batas ang mga bilyar? Pakinggan nga natin ang pagsisiwalat ito si Councilor Mark Anthony Santos. In your case, may lamat po ba kayo ng pamilya ni Senator Villar or even personally? I have no personal issues against the senator. Siguro, it just so happened when I filed my certificate of candidacy, I questioned her moral authority to lead the city because of the issue dun sa taxes. Ito yung pinakita ko, I exposed them, yung kanilang delinquent taxes sa Las Piñas. And yun po ang issues sa elections. And then, of course, yung reclamation project, which ino-oppose po ni Senator Villar, na we are supporting po. The city government is pushing for the reclamation project na ino-oppose po ni Senator Villar na natalo po siya sa Supreme Court. So, yun po ang mga issues sa amin dito sa Las Piñas. Could you expand on the delinquent tax issues, Councilor? Which Villar companies are these? Actually, doon po sa report ng City Treasurer's Office, for decades po, yung Brittany Corporation, Villar Sipag Center, Villar Sipag Atega Foundation have not paid the real property taxes for a number of assets in the city, including Mela Hotel, 3 Evilla buildings, Portofino Commercial, and the Villar Sipag Center po. So, after giving the notice po from the treasurer, sila po, they wrote a letter to the city government asking for amnesty. Decades po ito, no? Hindi po a year or two lang po ang non-payment of the real property taxes.
So when I questioned her moral authority to lead the city, imagine niyo naman po, pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas, yung mga kumpanya po nila, hindi po nagbabayad ng tamang buwis or hindi nagbabayad at all. For example, after hearing po dun sa City Council, they paid a sum of 151 million pesos po, almost 152 million pesos doon po sa kanilang delinquencies, and meron pa po silang more than 70 million na hindi binabayaran ngayon. That's why I'm questioning their moral authority to lead the city. O ayan, binanggit dito, base sa records, hindi ito basta-basta chismis. Yung mga properties, may negosyo ito. Negosyo ito ng mga Villar. Hindi isa, hindi dalawa. Maraming properties ito na hindi bayad ang amilyar. So don't tell us na hindi nyo alam ang pagbabayad ng amilyar ay isang obligasyon. Dahil kayo mismo, ang trabaho nyo, ang negosyo nyo ay real estate. So naghihintay pa kayo ng amnesty, patatagalin nyo yung panahon na hindi nyo pagbabayad, at saka kayo hingi ng amnesty para magkaroon ng discount? That would be unfair doon sa mga taong nagbabayad on time. Ang alam natin, nagkakaroon lamang ng discount pagka mas maaga nagbabayad. Halimbawa, December magbabayad para sa susunod na taon, yun, may 20% discount yun. Pero para pahabain mo yung utang mo, hindi mo babayaran ng amilyan ng halos 10 taon or mahigit, tapos malakas ang loob mong humingi ng amnesty? Aba, saan niyo ba ginagamit ang mga posisyon nyo? Sa pang-aabuso? Sa pag-iimpluwensya? Kayo nga dapat ang nagsisilbing modelo para tularan namin kayo dahil kayo mismo ay sumusunod sa batas. Pero dito lumalabas, hindi kayo sumusunod sa batas. Akala ko ba makabayan kayo at ang pagtakbo nyo sa politika ay para magsilbi sa bayan? Paano masasabing pagsisilbi sa bayan kung amilyar lang ay hindi nyo mabayaran? So sana makasagot dito ang pamilya Villar kung bakit hindi kayo nagbabayad ng amilyar. Hanggang sa susunod, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas, nagpapalalang magtulugan ang inyong karapatan.